morning guys. Ayan, papunta tayo ngayon sa isang branch kasi maraming stocks na dumating. Samahan nyo ako guys sa pag-encode. kasi nga 'di ba galing kami sa biyahe. Galing kaming Vietnam. At halos 6 na araw kami doon. So 6 na araw na hindi nakapag-restock ang tindahan natin. So kahapon guys nagkumpra. Namili si purchaser natin, no? Namili si purchaser natin guys ng mga nilista kong request to buy kahapon. So ngayon ako yung mag-e-encode kasi nga 'di ba? Kung napanood nyo yung last vlog ko, may bago tayong system na nilagay doon sa tindahan. At yung problema ay yung mga presyo na andun galing yun sa kabilang tindahan natin. So magkaiba yung presyo doon guys, since magkaiba yung renta, magkaiba yung expenses, magkaiba yung mga bayarin per branch natin, no? Kasi lahat naman ng pwesto natin ay nakarenta lang. So yung presyo natin ay magbabari din sa ating expenses. So yung presyohan namin doon sa kabilang tindahan minsan nasa 15 to 20% kasi nga yung renta namin doon is 20,000 per door. Dalawang door yun doon. Tapos malaki yung kuryente namin kasi nga mas marami yung freezer, mas marami yung chiller kasi nga malakas doon yung mga pang snacks. And then yung tauhan ko guys, hindi pwedeng dalawa lang kasi nga sunod-sunod yung taong pumapasok. So 4 sila, 4 to 5 heads sila doon sa tindahan. At saka lalo na ngayon na may encode at i-display, so kailangan talaga na 5 sila yung andon para madali matapos. Kasi kapag kadalawa lang tapos may ine-entertain ka pang customer, talagang matatagalan yung trabaho sa loob ng tindahan. So yung sa amin guys, kung nagtataka kayo kung bakit nasa counter pa rin ako nag-e-encode, hindi nakaseparate sa cashier, kasi isa lang naman yung monitor namin. Kung magdagdag pa ako ng isang monitor para sa encoding, mapapamahal na lalo yung paninda, kasi lalaki yung expenses, lalaki yung kuryente. So may effect pa rin yung mga ganyang bagay sa tindahan. So ayun na nga, 'di ba nagtatrabaho ako sa kanya guys as collector ng mga pautang niya. May mga pagkain, minsan yung Jayco Donuts, yung mga Jollibee, pinapautang niya. So ako yung nagko-collect every 15:30. Or minsan hindi din magkapareho guys kasi depende kung anong araw nila kinuha. So after 15 days nung pagkuha nila, yun yung araw na sisingilin. So syempre hindi naman pare-pareho, so lumalabas na araw-araw kami nagsisingil sa daan. So lumalabas na kami ng alas 3 ng hapon kasi nga alas 6 ng umaga hanggang alas 12 may pasok ako doon sa isang paaralan na half day lang yung klase. At saka pagkatapos ng klase ko uuwi, matutulog, magpapahinga ng 2 oras, tsaka lalabas ulit para magtrabaho. At ayun, matatapos naman kami ng alas 7 to alas 8 ng gabi. Tapos syempre pagdating doon re-record mo pa yun, matatapos kami ng alas 12. Makakatulog ako ng 1 AM. Tapos routine ulit, gising sa umaga, pasok sa paaralan. And then hanggang sa nakasanayan na lang guys. Minsan nga yung pagising ni Madam Ten Gibbs sa akin parang naging alarm clock na. Yung parang may trauma ka na sa boses. Yung parang palagi mo na lang iniisip na ginigising ka pero wala pala. Parang naririnig mo na sa utak mo ba na tinatawag ka. So nagigising na ako ng alas 6 ng umaga noon. Tapos may isang taon na nagpahinga ako guys sa kanya. So hindi muna ako nagtrabaho nung 4th year high school ako, hindi na muna ako nagtrabaho sa kanya. At doon ako kay mama guys tumira
Saka yung time na yun na andun ako kay mama, yung ginagawa ko naman ay nagbebenta ng pritong isaw tsaka pritong hotdog, yung paa ng manok, ganun yung binebenta namin. So kada hapon yun. So parang nakaluwang-luwang ako na na-enjoy ko naman yung high school life ko. Kasi nga hindi na ako nakapagtrabaho. Pero nung first year college ako guys, bumalik din naman ako. Kasi nga kailangan na ng pang tuition, ng pang baon. At hindi naman kayang i-provide ni mama yun lahat. Kasi nga meron pa akong 2 kapatid na pinapaaral niya. So kaya ayun, nagkakontrata naman kami ni Madam Ten Gives na magtatrabaho ako, then siya yung magpapaaral sa akin. Kaya yun yung naging setup guys. Kaya yung nabanggit ko na nag-aral ako sa isang paaralan, yung course ko ay pagiging guro, pero hindi natuloy kasi nga hindi ko kaya yung pressure ng passing grades passing grades nila, kasi wala na akong time mag-study guys, kasi nga diba nagtatrabaho ako. Tsaka parang hindi ko din bet maging guro kasi nga maraming reporting guys. Ang tamad ko talaga dyan sa reporting, sa pagsusulat, sa mga ganon. So huminto ako ng pag-aaral doon. Tsaka bumalik ako ulit, kumuha ako ng scholarship, at yung course na kinuha ko business management. So yun, para nagustuhan ko at natapos ko rin naman. Kahit na pa 75, 77, 78 lang yung grade natin, no? Pasado naman. Importante guys, nakagraduate ako. So hindi ko naman pinagmamalaki na matalino talaga ako sa paaralan. Kasi yung goal ko lang naman ay makatapos. Magka-diploma. So hanggang ngayon guys, hindi ko pa nakukuha yung diploma ko. Kasi nga wala din naman akong paggagamitan. So siguro mga sa susunod na lang ulit. Kapag may time na tayo, no, kasi hindi ko pa naman siya gustong kunin din doon, baka mawala lang. Hindi kasi ako mahilig magligpit ng mga papel-papel kahit na importante, kaya pinapatago ko talaga. So ayun, di ba nakagraduate na ako guys doon. So continue pa rin yung pag-aaral ko, tsaka nabigyan ako ni Madam Ten Gives ng motor. So before niya ako pinagamit ng sasakyan guys, motor yung unang binigay niya sa akin. Ngayon yung motor ginagamit minsan ni Boss Jean, ginagamit doon sa tindahan. Hanggang ngayon andun pa rin, gwapo pa rin yung motor. Kasi ginagamit ko lang naman yun siya papuntang eskwelahan, tapos pabalik ng tindahan, eskwelahan, tindahan, bahay, ganun lang yung routine, no? Motor. So hanggang ngayon andun pa siya. Actually, binebenta na nga yun ng 35k kasi yung market price niya is 55 pa. So, binebenta na yun siya ng 35k. Baka meron taga dyan sa na willing bumili. Meron pa, available pa yung motor ko. Ito yung Mio Soul I 125S. Gwapong-gwapo pa. Tsaka siguro may gas-gas lang yun siya konti. Kasi nga natumba yun ng isang driver namin nung inutusan ko. Ayan guys, andito na ako ngayon sa labas ng tindahan namin, no? Ayan, one stop shop GJA Mini Mart. Meron kaming mga GCash, bayad bills, padala, ATM withdrawal, tsaka debit credit card. Ayan, so yung labas namin guys, merong ukay-ukay. Kasi minsan nagdi-display ako dyan. Kasi nga, di ba, hospital yung harap namin. Tsaka yung katabi namin is simbahan. So, sayang. Sayang din naman may bumibili guys ng kahit tag 50-50, 75, ganun yung presyohan yan.
Ayan guys, meron na naman tayong bagong kukunin. Ayan, may free baso siya sa Alfonso na black. Minsan lang to kasi minsan pag bumibili kami ng ganito, walang free na baso. So ngayon kukunin ko talaga yung baso guys, kasi yung baso dito sa tindahan hindi ko alam saan nagapunta. Nawawala yung mga baso dito. So tatlo lang yung nabili. So tatlong baso lang din yung free. Okay na yun sa kusina kasi ginagamit ng mga staff dito guys sa loob. Gamit nila yung baso. Saan yung isa? Pero minsan guys, pag sobra-sobra naman yung mga baso namin, hindi ko na kinukuha kasi nga para mas mabili. Mas mabili siyang nabibili kapag may baso. Okay na po. Flex ko yung CCTV guys. Oh. Ang laki. Ang laki ng mukha ko dyan. Nakaharap talaga yan sa counter guys para magdalawang isip pa yung magbayad ng peke. Kasi makikita talaga yung itsura nila. Tatlong klase na lang. Tama yung pisa na lang. Oo. Smokeless. Good for 7 days. Ayan ko lang to nakita guys. First time namin nag-stock. Smokeless na siya na kandila. So, hindi na iitim yung mukha mo guys pag So, smokeless candles. Tapos, 7 days. 7 days yung ano niya, buhay. Bumili na ako guys ng mga kandila. Kasi, di ba malapit na yung November 1. Hindi ko naman dinamihan kasi nga, city area naman to, malayo kami sa sementeryo. Pero naglagay pa din ako guys kasi sayang naman kung may maghanap. Maghanap tapos wala.
guys, bagong trabahante. Wow. Magtrabaho ka na, huwag ka na magpakilala. Iakyat mo na yan o, ipatong mo, sabi ko sa'yo. Ipatong mo yung EQ na brown. Oh, ipatong mo doon sa taas niya. Hindi. Doon sa kabila oh. Guys, kakauwi niya lang kagabi, tapos ipatrabaho ko na kaagad. Kaya kumakain din siya araw-araw guys. 3 times a day yan magkain, dapat nagtrabaho din. Walang libre ngayon. Oh, tapos yung EQ pants na blue is buksan na. Kaya insertan mo ng ano dyan. Magkupuan ka kasi. Busy kami guys, maraming stocks dumating. Dapat nakadice ng maayos yung mga diaper para madali pabenta kay mahal kaya yan. Oh. Saan yung ano? Kadang. Wala pa na kanisa. Oh, di pa tapos guys, may dumating bago. Sunod, medium. Ang init. Hindi na kaya mag-aircon guys, kaya mahal na yung bill natin sa kuryente. Sabi nila, bakit hindi mo to aircon madam? Ayaw nyo na gani magbili sa presyo kung wala pang aircon. Samot na kung may aircon na. Kasi dagdag expenses, dagdag unit. Ang mahal pa ng aircon ngayon, yung ano, yung nakatayo na aircon guys, ang mahal nun. Tapos ang mahal din ng kain ng kuryente. Saka na ni mo ang mga pampers. Ang mga karton or tray te. Ha? Karton or tray para na. Nabutan sa tray or nga nagado ka ng karton na gamay. Pinipili ni ma'am, patulog lang. Pwede, pero dako na kayo na, di na makapsadira. Basta na i-tray dira sa kusina. So guys, so may luma na masyado. Faded plus butas equals. Bago na oh. Bago na. Sabi ko, pwede nito. Parang nag-go siya na ginagamit sa parang sa Hermie pants. Double lang. Ah. Anong medium ba yun?
Ayan guys, may benta tayong ganito. Binangkal. Anong tawag sa inyo nito guys? Sa amin binangkal. Saka ito, dila-dila kasi yung forma niya guys parang dila daw. So yung tawag dito is dila-dila. Pina-fry to eh. Masarap yung dila-dila guys, parang nga siyang hopya. Kasi meron siyang mga sibuyas sa loob. Ha? Okay. Nabili ko coke yan. Okay. Wala pa siyang sahod, nagpalibre na ako. Kana 1.5 eh. Kana 1.5 yang. 1.5 dalan para tanan ta. 85. Apilin na lang po do guys, kailangan man dili bugnaw. Pati ice balik yan. Pati ice guys, benta. Walang libre. Dili lang ka mag-ina, makababaso. Ah. Asan ice man? Nandun sa gawas. Hindi namin naubos guys, so ang dami pang natira. Makalagod pa rin ako, kada ano, kasi ano naman. Hindi ko ma-relax, okay lang ito kung glass na siya. Para close lang siya ba. Okay lang ito din namin para open air lang.